Tutol ang ilang operator at driver ng UV Express sa utos ng LTFRB na nagbabawal sa kanilang dumaan sa kahabaan ng EDSA. Pinag-iisipan din nilang dumulog sa korte para mabawi ang nasabing kautusan. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, simula nitong Sabado nga ay bawal ng dumaan sa EDSA mga UV Express. Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Biyernes. Nakasaad dito, pwede maghanap ng pinakamabilis at pinakamaiksing ruta ang mga UV Express mula sa kanilang point of origin patungo sa kanilang point of destination, maliban lamang sa EDSA. Pwede lang silang tumuntong sa EDSA kung papatawid sila, pero hindi nila ito pwedeng bagtasin patungo sa kanilang mga destinasyon. Bawal na bawal din daw na magbaba at magsakay ng mga pasahero ang mga UV Express sa pagitan ng kanilang mga destinasyon. Dalawa ko ang pangunahing basihan ng LTFRB dito. Una, isa raw itong hakbang para palawagin ang karaniwang matinding traffic sa EDSA. Pangalawa, ito raw labag daw sa prangkisa ng mga UV Express ang bumagtas sila sa EDSA. Kaya kung tutuusin, out of line daw ang mga ito at isang uri ng pagiging koloro. At ang katapat na multa nito base sa umiiral na Joint Administrative Order o ng LTO at LTFRB ay 200,000 pesos at pag-impound ng sasakyan. Mari namang tinututulan ng Coalition of Operators, Drivers and Employees of UV Express o Code X ang kautusan at sinabing hindi raw sila nakonsulta kaugnay nito. Kung tutusin, 2,000 lang daw sa 10,000 units ng kanilang mga miyembro ang dumadaan sa EDSA at hindi patas na sila ang pag-initan para maibsan ang traffic sa EDSA. Sa kabila ng pagtutol ay susunod daw muna sila sa kautusan pero nais silang makiusap sa LTFRB na bawiin ang Memorandum Circular. Posible rin daw silang dumulog sa korte kapag hindi napagbigyan ng LTFRB at kung talagang hindi sila umubra, isang posibleng mangyari ay mapilitan silang humiling ng dagdag pasahe dahil mapapahaba ang kanilang ruta. Marami sa mga nakausap nating mga pasahero na galit sa abala dahil matagal daw ang biyahe nila ngayon at napapalayo pa ang kanilang kailangan lakarin. Ang mga tsuper naman umaaray din dahil sa mas malayo nilang iniikot ngayon, makaiwas lang sa EDSA. At kaugnay pa rin sa panguhuli, ngayong darating na weekend, Connie, sisimulan na ang pagdadala sa Tarlac ng mga mahuhuling kolorom at out-of-line na PUV. Kaya tiyak, dagdag abala at sakit ng ulo ito para sa mga driver at operator na mga pampublikong sasakyan, Connie. Yes, so Ivan, nabanggit mo na 10,000, tama ba? Yung bilang ng mga UV Express, pero 2,000 lamang yung dumaraan talaga sa EDSA. Yan ba i-confirm natin sa LTFRB? Walang eksaktong bilang na maibigay pa ang LTFRB kung ilang units talaga ang mga UV Express. Pero yung figure na yon nanggaling sa samahan ng mga UV Express. Yun ang mga miyembro lamang nila. Hindi pa kasali dyan yung mga hindi nila kamiyembro. Sige, gusto lang natin syempre maintindihan mula sa LTFRB, nagbigay ba sila ng kanilang rason bakit inuna muna nila itong UV Express? Actually, Connie, hindi naman sa inuna daw nila. Ang napansin lamang kasi nila dahil ang prangkisa daw ng mga UV Express ay hindi talaga sila pwedeng dumaan sa EDSA. Kumbaga ito ay strict implementation lamang ng isang umiiral ng prangkisa na ibinigay sa mga UV Express. Yun ang paliwanag ng LTFRB. Opo. Okay, yung doon sa Ivan sa pagpunta naman ng mga matutuno doon sa napakalahing lugar. Pwede natin i-elaborate lang more doon para doon sa mga mahuhuli, ano? Anong kailangan nilang gawin? Saan muna sila pupunta if ever? Ang mangyayari niyan, Connie, halimbawa nahuli, kolorom or whatever violation, dadalhin yung sasakyan sa Tarlac, itong operator nito pupunta sa LTFRB, isi-settle yung mga penalties, plus on top of that, babayaran niya rin yung cost ng pag-transport ng sasakyan na nato o nahuli dun sa Tarlac. Okay, so LTFRB muna. Yes, so, yun ang main point. Okay. Alright, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng update na yan, Ivan Mayrina.